Desidido na si Pipay na patayin ang damdamin niya para kay Liam. Wala din itong pinagkaiba sa papa niya. Same na same. Same asshole. Halos lumpuhin siya nito. Tas naglaho na lang na parang bula. Tas maririnig lang niya mga pinagsasasabi nito. Ang baba ng tingin niya dahil sa Liam Lansford na ito. Pakaramdam niya yung higanti niyang self-confidence. Bumagsak dahil nagmukha siyang para usang babae sa lintik na lalaking ito. Buti na lang din talaga hindi sila nakabuo. Do you have an appointment, sir? Tanong ng receptionist sa lobby ng company ni Zoe. Nothing, but you can call her. Tell her, Liam Lansford is here. Tumango ang lalaking receptionist na agad namang sumunod sa utos niya. Ilang minuto lang ay bumaling ito ulit sa kanya. I'm sorry, sir. Miss Zoe is not available in this moment. She is out of the country. Mahinang napamura si Liam. Ilang araw na siyang nagpapabalik-balik dito pero hindi pa rin bumabalik si Zoe from China. Hindi niya ito mapapatawad kung talagang buntis ito at pina-abort nito ang bata. Panay na rin ang kulit niya kay Pipay na hingin ang number ni Zoe pero ayaw nitong ibigay. Kahit si Pipay mismo'y umiiwas sa kanya. Hindi pumasok sa isip niya na kakayanin ni Zoe na magpa-abort o pumatay ng bata. Basta pumasok lang sa isip niya na possible niyang mabuntis si Zoe after ng mga ginagawa nila. Halos mahigit isang buwan din niya itong pinagtaguan kahit alam niyang hinahanap siya ng dalaga dahil desidido siya na bata lang ang pananagutan niya. Oras na magbuntis talaga ito. Hindi niya naisip na may kakayanan itong magpa-abort. Sunod-sunod ang pindot niya sa doorbell sa condo ni Zoe. Sa pagbabaka sakali na umuwi na ito. Sinadya niyang pumunta ng madaling araw sa condo ng dalaga. At 2 weeks na siyang pabalik-balik sa company at condo nito. Pero obviously, pinagtataguan na din siya ni Zoe, tulad ng pagtatago niya rito noon. Wag lang talaga niyang malalaman na pinalagdag nito ang bata. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Natigilan siya sa pagpindot ng doorbell nang bumukas na ang pinto. Tumaas pa ang kilay niya nang si Pipay ang makitang nagbukas ng pinto na halatang nabulabog ang pagtulog. What the hell? Kalit na bulalas na ito ng matauhan na akmang isasarado na ni Pipay ang pinto nang mabilis niya iyong itinulak at dire-diretsong pumasok sa loob ng kondo. Partikular sa kwarto para hanapin si Zoe pero wala siyang Zoe na nakita. Wala ding bakas na umuwi doon si Zoe. Nagkalat ang gamit ni Pipay. Ang uniform, bag at kung ano-ano pa na parang dinaanan ng bagyo ang kondo ni Zoe. Where is your sis... What the hell? Magbihis ka nga! Bulalas ni Liam na mabilis na tumaliko dahil naka-underwear lang pala si Pipay at sandong puti at walang suot na bra. Buti na lang ilaw lang sa kusina ang bukas kaya hindi sinag ang dibdib ng dalaga. Pero nakadingdong ang dalawa nitong nipple sa suot nitong sando. Hindi niya napansin kanina dahil basta na lang siyang pumasok at dire-diretso sa loob. Bakit pa? Sino ba trespassing? Napasok na lang ng pasok. Gusto mo ko pa mag-a-adjust sa'yo? Mukha mo. Ani Pipay na naglakad na parang walang pakialam sa kanya. Tadabig pa siya para makalampas at makabalik sa kwarto. Inihagas nito ang katawan sa kama at nahiga ng nakadapa. Napalunok naman si Liam. As long as madilim, hindi nga nakikita ng maayos ang katawan ni Pipay. Safe pa siya. Hinila niya ang kumot nito at itinabon sa katawan. Grabe din naman kasi ang katawan ng babaeng ito. Iisang-iisa ng kay Zoe. Nasaan ang kapatid mo? Umalis ka na, Liam. Wala kang mapapala sa akin. Hindi pwede. Hanggat hindi mo itinuturo sa akin ang kapatid mo. Hindi na nga niya gustong makita ka. Hindi ka ba marunong umintindi? Kaya tigilan mo ng paghahabol. Wala nang bata sa sinapupunan niya, Liam. Bulalas ni Pipay na parang biglang nagising. Lahat ng nerve na natutulog sa kanya. Nang hilahin nito ang paa niya at sa pilitang tumayo. Wala pa kayong konsensya? Bata yung pinag-uusapan natin dito. Anak ko! Ang nito. Pilit kumawala si Pipay rito. Anak mo? Wow ha? Big word. After mo siyang pinagtaguan at ginawang parausan? May nalalaman ka ng anak-anak ngayon? Hoy, hindi porket gwapo ka, ikaw lang ang anak ng Diyos. Kung kinakain ka ng konsensya mo, pues wag mo ibuntod sa akin. I did my mistake, fine. Pero dapat hindi kasamang madamay ang bata dito. Angil ni Liam. Pilit namang kumakawala si Pipay sa binata. Alam mo, kung tutusin, you don't even deserve na ikaw yung lalaking pinag-alayan niya ng virginity niya eh. Kaso, wala eh.
Tanga, nadala sa kagwapuhan mo. Well, siguro, kung napatol ka lang sa pangit, baka bumuka ka din ako sa'yo. Pero, I came up to realize, tanga, ang babaeng bubuka ka sa'yo. Maghintay ka lang ng konting-konti na lang. Makaka-move on ako sa kagwapuhan. Nalaka ang mga mata ni Pipay nang bigla na lang siyang siilin ng mapusok na halik ni Liam. Nagpumigla siya rito. Nagawa naman niyang makawala rito. Nagpambuno silang dalawa. Nagawa niya itong masuntok pero hindi niya ito napuruhan. Agad din ito nakabawi at ginamitan na din siya ng lakas. Akala niya, kaya niya nang ipagtanggol ang sarili niya sa isang lalaki pero iba pala kapag gagamitan ka na talaga ng lakas na isang lalaki. Kulang ang lakas na meron siya. Idagdag pa na medyo masakit pa ang kaliwang balikat niya. Napasingap na lang si Pipay na habol ang hininga nang bumagsak sa kama at dinaganan ni Liam habang pigil-pigil nito ang dalawa niyang kamay sa ulunan. Sinubukan pa rin niyang kumawala at tuhudin ang gitna nito ngunit mabilis din ang naging kilos nito. Nakaupo na ito sa puso niya habang halos magkadikit na ang mga mukha nila. Tulad niya, hinihingal din ito. Pinagbigyan lang kita noong una dahil maraming tao sa paligid. Tingin mo, kaya mo kong pabagsakin ng ganong kabilis? Kerp me, Liam. Huwag mo subukan kung anong kaya kong gawin sa'yo. At tingin mo matatakot ako sa'yo? Sagot nito pero sa labi niya nakatingin bago lumipat sa mga mata niya. Without your mole and eyebrow, you look exactly Zoe. Your eyes and lips are exactly the same. Oh, bakit? Gusto mo na rin ba ako ngayon? Gusto mo na rin ba ako ngayong gawin para usan? Sige, go! Game naman ako. Tiyakin mo lang na madadala mo ako sa langit dahil kung hindi, ako ang magdadala sa iyo sa langit at pamimisahan pa kita sa loob ng 7 araw. Natawa naman si Liam na bumaba ang mukha at dinampian ng halik. Ang labi niyang bahagyang nakaawang. Why do I have this urge of feeling that I wanted to do you now? Bulong nito nang magsimulang gumapang ang labi sa tenga niya papunta sa leeg niya. Pilit namang nilalabanan ni Pipay ang nararamdaman. No, hindi pwede to. Do something, Zoe. Lulumpuhin ka na naman ng animal na yan. Sigaw ng isip niya. Mariin pa siyang napakagatlabi at napapikit ng maramdaman na nilagyan siya ni Liam ng kiss mark sa ibabaw ng dibdib niya. Do you want sex? Tanong pa ni Liam na umayos ng pagkakadagan sa kanya. I know, you like it too. Ano akala mo sa akin, pokpok? Maladi lang ako pero hindi ako pokpok. Subukan mo na ituloy ang binabalak mo. Ako mismo magbabalik sa'yo sa trono mo sa impyerno. Banta ni Pipay. Narinig niya ang bahagyang pagtawa nito. Hindi man kita makuha ngayon. Titiyakin kung ikaw na mismo mag-aalok sa akin ng katawan mo. Just like your sister did. At titiyakin kong sa'yo, makakabuo ulit ako. At mapapatay muna kita bago niyo ulit ipalaglag ang anak ko. Wika ni Liam, saka siya binitawan at tumayo. Lantaran pa nitong inayos ang kargada nitong namumukol sa harapan ng pants na suot. Huminga naman ng malalim si Pipay saka bumangon saka dire-diretso lumabas ng kwarto at dumiretso sa telephone. Hello? Security Department? This is Unit 237. Zoe Enriquez. Someone invade my privacy. I want to request for security. ASAP! Bago pa makalabas si Liam ng kwarto, naibaba niya na ang phone sabay ngisi rito. Damn it! Nagmamadaling lumabas si Liam ng kodo niya. Bye! Pangiinis pa ni Zoe paglabas ni Liam. Pasalamat ka! Nasa territorial ka! Kung hindi, kaya kitang pagtyagaan! Wika nito saka tuluyan ng umalis at pumasok sa elevator. Ilang minuto pa'y dumating na ang mga taga-security. Nagulat pa ang mga ito na makita siya. Sinabi na lang niya may dinaruhan siyang stage play kaya nakadisguise siya. Pag-alis ng mga taga-security, agad niyang hinubad ang suot na bathrobe na itinakip sa katawan, saka dumiretso sa banyo at naligo. Muntik na talaga siyang matangay sa ginagawa ni Liam sa kanya. Napakagatlabi na tiningnan niya ang kanyang Pipay saka mahinang pinalo. Napakarupok mo, umayos ka. Mabibilis ka ng maaga sa Liam na iyon kaya matuto kang huwag maglaway kapag kinakanti ka ng Diablo na iyon. Parantang seta niya sa Pipay niya sabay buga ng hangin. Kailangan niyang paghandaan ang Liam na iyon. Alam niyang dalalang marahil ng galit kay Zoe kaya nakapagsalita ng ganoon si Liam. Hindi siya naniniwala na papatusin siya nito bilang Pipay. So gwapo nito, natitiyak niyang tinatakot lang siya nito. Siguro, kung lasing, posible pa siyang patulan ni Liam.
Kung si Zoe na maganda, sexy at mayaman, ginawa lang nitong parausan, siya pa kayang pangit na taga-rescuer lang sa pagkakakilala nito? Maling-mali talaga na tumibok ang puso niya rito. Kaso paano ba pipigilan ang pusong umiibig? Umiibig na nga ba talaga siya sa lalaking iyon? Hindi pa rin siya tiyak. Basta nagagwapuhan siya rito. Period. Napatigil si Pipay sa pagdidistribute ng mga grocery pack ng matanaw si Liam sa kabilang bahagi ng cover court kung nasaan sila. Namumudmud ng mga relief goods dahil sa mga nasalanta ng bagyo. Kasalukuyang nasa clearing operation sila. Marami ang nawala ng bahay sa probinsya ng Aurora. Hindi niya inaasahan na makikita si Liam doon na personal na tumutulong sa pamumudmod ng mga relief goods. Gawain pala nito iyon, sadya noon pa daw, sabi ng tatay Joey nila. Medyo napatigil lang daw dahil naging busy ito ng mga lumipas na taon, pero hindi naman daw ito pumalya sa pagbibigay ng tulong pinansyal. Hoy, baka naman matunaw na yan si Tisoy. Siko ni Sancho kay Pipay. Hindi ko alam na ang demonyo pala ay pwede maging mabait. Wala sa loob na usal ni Pipay. Bahagyang tumawa sa Sancho. Demonyo talaga? Dati-rati, habol ka ng habol kay Tisoy. Ngayon naman parang allergy ka na. Hindi ba ako kamahal-mahal, boss? Wala sa loob na tanong ni Pipay. Madali kang mahalin. Bakit yung animal na yan? Parang hindi niya ma-appreciate ang efforts ko. Saglit na bumuga ng hangin si Sancho. Hindi ko dapat sabihin ito sa'yo pero dahil napansin ko na ilang araw ka nang wala sa mood, hindi ako sanay na ganyan ka. Sige na, para naman magningning na ulit yung berde mong mga mata. I think Liam is also interested in you, kahit ganyan pa ang pagmumukha mo. Ani Sancho na ikinakunot ng noo ni Pipay. Alam mo, medyo pasmado din yung bibig mo eh. Tumawa naman si Sancho. Hindi ka ba natutuwa sa sinabi ko? Tanong ni Sancho habang panay ang abot nila ng mga relief goods sa mga taong nakapila. Walang basahan niyang sinasabi mo. Huwag mong paasahin ang puso kung nasawi na nga. Liam was there with us, sa kabanatuan. Siya ang nakakita sa iyo under the sea. Kung makikita mo lang, from his helicopter, tumalon siya para sa iyo. Nabitawan ni Pipay ang hawak na plastic bag na may relief. Agad siyang humingi ng paumanhin at muling inabutan ang binibigyan kanina. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka na namin kasama ngayon. Sancho! Inis na bulalas ni Pipay na napaunat ng tayo. Napatingin pa sa kanila ang iba nilang kasamahan sa lakas ng boses niya. Bagyang tumawa si Sancho. Kinikilig ka na, no? Biro pa ni Sancho na sunundot-sundot siya sa tagiliran. Hoy! Trabaho muna bago landi! Saway ni Marlon. Mabilis na binitawan ni Liam ang hawak na plastic bag saka nagpaalam sa mga taong binayaran niya para tumulong sa pamimigay ng relief. Napipiko na siya. Kanina pa niya nakikita ang pagbubulungan ni Pipay at Sancho na parang walang tao sa paligid ng mga ito. He even tickled Pipay, bagay na lalong ikinainis niya. Kaya bago pa niya maisipang lapitan ng mga ito at paghiwalayin na wala naman dahilan para gawin iyon, lumabas muna siya para pakalmahin ang sarili. Such a flirt! Feeling ba niya maganda siya? Nalimutan ata niyang pangit siya. Na-overhaul lang ang bibig. Akala niya maganda na siya. Bulong pa ni Liam sa sarili habang palabas ng covered court. But shit, I miss her lips. Dumb. Hindi niya maisip na nagawa niya makipaghalikan sa isang babae na nakapustiso. Maarte siya pagdating sa babae. Pinakagusto niya sa babae yung may malinis at magandang ngipin. At si Pipay hindi pasado sa bagay na iyon. Ma-imagine pa lang niya yung dati nitong ngipin, kinikilabutan na siya. Pero grabe talaga ang lambot at tamis ng labi nito. Hindi niya napigilang angkinin ang labi nito ng araw na iyon. And he wanted to kiss of her more. Wala na siyang pakialam kung pustiso man ito. Labi lang naman ito ang gusto niya. Hoy! Napahinto sa paglalakad si Liam nang mapasimangot at marinig ang boss ni Pipay na kung makatawag parang kanto boys lang siya. Hindi niya ito pinansin. Mas nilakihan pa niya ang hakbang papalayo rito. Mr. Lansford! Tawag pa ni Pipay. Hindi pa rin huminto si Liam. Liam, ano ba? This time, ngumisi na si Liam at huminto pero inayos muna niya ang seryoso niyang muka at nilingon ito. Bakit ba? I don't want to talk to you. Totoo ba? Na sumunod ka sa kabanatuan and save me? Shit, daldal. Bulala sa isip ni Liam. Me? Bakit naman ako susunod sa kabanatuan? Saka kanino?
Patay mali siyang sagot ni Liam. Kaya nga tinatanong kita. Hindi. Wala naman akong dahilan para pumunta ako ng kabanatuan. Just what I thought. Para kasing naalala ko na binigyan mo ako ng CPR that night. It wasn't me. It was Naputol ni Liam ang sasabihin nang biglang may ma-realize. Sabay mahinang napamura, saka nagmamadaling tumalikod. Bakit mo ginawa yun? Pigil na pigil ni Pipay ang mapangiti pero yung puso niya nangingisay na sa kilig. May-imagine pa lang niya yung sinabi ni Sancho na tumalon sa Liam from helicopter. Grabe na, parang gusto na niya magtatalon sa kilig. Biglang nabura lahat ng galit na nararamdaman niya rito. Kaya pala may alam ito. Nabanggit nito noong nakaraan ang tungkol sa dagat dahil nandoon ito ng araw na iyon. Pinulikat si Marlon kaya ginabayan niya ito, pero bigla namang may sumabit sa paa niya sa ilalim ng tubig. Sinubukan niyang hilahin nang makita niyang angkor pala iyon at putol ang tali. Puputulin sana niya ang tali kaso nabitawan niya ang army knife niya. Malakas ang pressure ng tubig sa ilalim at nadadala siya ng tubig kasama ang maliit na angkor ng isang maliit na bangka. The last thing she remember, naubusan na siya ng oxygen at nadadala na siya papalayo ng tubig. Hindi niya magawang makalangoy pataas dahil may sinabitan na kung ano ang angkla. Hanggang sa hindi na niya natagalan ang hininga sa ilalim ng tubig at nanalangin na sana'y hanapin siya ng team niya. Nagising na siya na nasa isang tent na siya ng rescue team at hinang-hina pa sa dami ng tubig na nainom niya. Buong akala talaga niya noon ay team niya ang nakakita sa kanya. Akalain ba naman niyang susunod si Liam sa kabanatuan at ito pa mismo ang makakakita sa kanya sa ilalim ng madilim na dagat? Nakakakilig kaya iyon? Parang sa pelikula at mga babasahing novels lang nangyayari iyon. Akalain ba naman niyang pati pala sa tunay na buhay? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Bumalik ka na sa loob. May pupuntahan ako. Huwag kang sumunod. I saved you. Nangako ka na i-date mo ako pero hindi ka tumupad. Ngayon, nalaman ko na you saved me. Gusto mo ako na lang magtuloy ng date natin na hindi mo tinupad? Gustong matawa ni Liam sa sinabi nito. Hindi talaga niya kinakaya yung lakas ng loob nitong magyaya ng date sa kanya sa itsura nito. Feel na feel talaga nito na maganda siguro ito. Go back to work, Pipay. Wala akong balak na makipag-date sa'yo. Wala kang balak na makipag-date sa akin, pero may balak kang buntisin ako, remember? Napangiwi si Liam na napalingon sa paligid. Siya ang nahihiya sa bibig nito. I was mad at your sister. Hindi ko alam ang mga pinagsasabi ko sa'yo that day pero forget it. Wala akong balak na idamay ka sa galit ko sa kapatid mo. Willing naman ako magpaanak sa'yo kung gusto mo. For Christ's sake, Pipay, yung bunganga mo. Bulalas ni Liam na namumula na ang muka at halatang nahihiya na. Sinasadya naman ni Pipay na lakasan talaga ang boses. Napapatingin na sa kanila ang ibang residente na nandoon na napapadaan sa gawin nila. Bakit ba? Dalaga ako, binata ka. Gwapo ako at pangit ka. Inis naman na mariin na wika ni Liam. Sure ka ba dyan? Ngisi pa ni Pipay. You know what? Just leave me alone, okay? You kissed me. And you want to Mabilis pa sa alas 4 na natakbo ni Liam ang pagitan nila ni Pipay at mabilis na tinakpan ang bibig nito bago nginitian ang ilang residente na nakatingin sa kanila. Shut the hell up! Kung ayaw mong busalan ko yung bibig mo. Pilit namang inaalis ni Pipay ang kamay ni Liam na nakahawak sa labi niya. Hindi mo pwedeng patahimikan mo ako ng halik mo para naman mas Napapikit na si Liam na muling tinakpan ang bibig ni Pipay. Napadilat lang siyang bigla nang gumapos sa katawan niya ang braso ni Pipay at yumakap ng mahigpit sa kanya na para itong pusa na ikinikiskis ang mukha sa leeg niya. Pilit namang itinutulak ni Liam ang dalaga dahil pinagtatawanan na sila ng mga nakakakita sa kanila. Kung alam ko lang that you risk your life for me, edi sana'y ako na nagubad ng panty ko para sa'yo. Para naman naipasok mo na agad-agad at hindi ka na puro kiskis lang sa pundiyo ko ng matigas mong bardagol. Skandalo si Liam sa pinagsasasabi ni Pipay. Siya ang nanliliit sa lumalabas sa bibig nito. Tay Joey! Sigaw ni Liam nang makita ang matanda na lumingon. Napakamot pa ito ng ulo na tumakbo papalapit sa kanila. Pilit pa rin niyang itinutulak sa ulo si Pipay na kung makakapit ay parang tuko. Hoy Pipay! Oras ng trabaho! Wika ni Joey nang makalapit. Bigla naman parang spring na bumitaw si Pipay na mabilis na kinutusan sa ulo ni Joey.
Iisahan pa sana ni Joey ang dalaga ng mabilis at pasimpleng pinigilan ni Liam ang kamay ng matanda. Pakitalian po, mukhang may rabies na naman. Ani Liam saka nagmamadaling tumakbo ng paalis at sumakay sa kotse niya. Ate, boyfriend mo ba yung poging kuya kanina? Tanong kay Pipay ng ilang kababaihan na kasabay niyang kumain ng lunch nila after nilang mamigay ng mga relief goods. Mga evacuees ang mga ito na nag-volunteers na tumulong sa pamimigay ng pagkain. Sino? Maraming poging nakapaligid sa akin. Biro ni Pipay. Yun pong kanina, yung mestizo na yakap niyo sa labas. Ah, si Liam? Sa ngayon hindi pa, nagpapakipot pa eh. Humagikik naman ang mga ito. Sana all ate, malakas ang loob. Ang lagay ba? Kasi pangit na nga, magmumukmuk pa ako. Magpapalahi muna ako sa pogi. Nagtawanan ulit ang mga ito. Hindi ka naman pangit ate. Siguro kung wala yung taling mo saka maayos yung kilay mo. Maganda ka ate. Gusto mo ate ayusin natin yung kilay mo? Naku, wag na. Asot ko kaya to. Ani Pipay na dinilaan pa ang hintuturo niya at pinasadahan ang makakapal niyang kilay na malakas na namang tinawanan ng lahat ulit. Ate, huwag kang magagalit ha pero yung nunal mo, parang utong ng nanay ko. This time si Pipay naman ang tumawa na hinawakan ang nunal niya na sinuway naman ng mga katim niyang nasa kabilang table na parang diring-diri na naman sa kanya. Naku, yung ating soon-to-be jowa mo, may kasamang babae. Bulong ng babae sa harapan niya sabay nguso. Paglingon niya, nakita niya si Zayla na nakahawak pa sa braso ni Liam. Kasunod ng mga ito ang papa niya, kasama naman si Zandra. Banyo lang ako, girl. Nagmamadalin tumayo si Pipay. Anong ginagawa ng mga kurmaw dito? Kailan pa natutong tumulong sa kapwa ang pamilya niya? Mukhang nananadya ang papa niya at isinama pa talaga nito ang dalawa niyang kapatid na hitad. Saka bakit nakahawak sa future husband niya si Ate Zayla niya? Gusto ata nitong makalbo. Agad niyang isunuot ang sombrero at humingi ng face mask sa nursing table na nandoon. Pinilit ni Pipay na maiwasan ng pamilya niya. Nagpanggap na lang siyang busy-busyhan at agad na lumalayo kapag nakikita niyang lumalapit ang mga ito. Nagkatingin na silang mag-ama kanina. Pinandilatan na niya ito pero tigas na irap nito sa kanya. Saan ka pupunta? Isang bulto ang biglang humarang sa kanya. Pagtingala niya, nakita niya si Liam na nakangisi. Mukhang kanina pa rin ito nag-enjoy na makita siyang hindi mapakali. Ayaw mo bang mag-hi sa pamilya mo? Sira ulo ka ba? Gusto mo bang maghalo ang balat sa tinalupan? They didn't know that I'm alive. Pagsisinungalin na lang niya. Halata namang nagulat si Liam sa narinig. You mean, talagang they wanted you dead? Hello? Ikaw ba magkaroon ng kapatid na kasing pangit ko? Tas kahati mo sa mana, anong gagawin mo? Kaya bago mo ako paglaruan, gamit ang mga hitad na babaeng yan. Mag-isip-isip ka muna. They all hate me. Mabilis niya itong tinabig at nagmamadaling naghanap ng lalabasan na hindi siya mapupuna ng mga ito. Naalala naman ni Liam ang narinig na sinabi ng ama ni Pipay na hindi nito anak si Pipay. Ang gusto nito si Zoe. And speaking of Zoe, talagang naglaho na ito na parang bula. Sabi mo, babait si Zoe. Bakit hindi ka magpatulong sa kapatid mo? She's independent, rich and powerful. Yung totoo, wala bang talab sa'yo ang charm ni Zoe? Tanong ni Pipay nang wala sa loob. It's not about the charm. Alam mo bang napakadami lalaki naghahabol at gusto siyang mapikot? Well, guess what? I'm not one of them. But you bedded her. Ano yun? Ganun-ganun lang yun? Mahirap i-explain. I just don't like her guts, that's all. And now, she even killed her child. She's not pregnant. I'm just pissing you off. Ngayon ni Pipay. Pipay! Inis na bulalas ni Liam. Sa lakas ng boss nito, ang daming napalingon sa kanila. Even her family. Nakita pa ni Pipay na sananyasan ng papa niya si Sancho. Naku, kung hindi lang ikaw laman ng puso ko, ipalilibing na kita. Ani Pipay saka nagmamadali lumabas ng court. Bago pa siya pilitin na humarap sa ama at sa mga kapatid. Okay lang sana kung sa papalang niya siya haharap, kaso hindi maaari, pati sa mga kapatid niya. Tiyak guguluhin lang siya ng mga ito. 2 taon ding nanahimik ang buhay niya sa loob ng rescue center. Wala ang buhay niyang bilang si Pipay na isang simpleng taga-rescue. Gusto talaga ng papa niya ng away.
Pwes, bibigyan niya ito ng sample nang tigilan siya dito. Makakarinig na naman ito sa kanya. Zoe! Dumadagundong na sigaw ni Lucas sa anak. Mangulit pa kayo na mangulit. Pakakasalan ko ang kahit na sinong Poncio Pilato dito nang maparuwara din ang buhay ko nang mas lalong wala kayong asahan sa akin. Sumusobra ka na. Sino sumusobra, Papa? Baka hindi niyo alam na nalaman ko na pati anak ni Manang Carmen pinatos niyo. My God, Papa! She's barely 18 years old. Sinisilaw niya ang mga babae sa pera niyo. Siya ang may gusto nun. Pinagbigyan ko lang dahil gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral. Mas lalo ako nadidiri sa excuse yung yun, Papa. As I've said, babalik lang ako kapag tinigilan niyo na ang pambababae niyo. Pero mukhang kung kailan kayo tumanda, mas lalo pa kayong naging mahilig. Zoe! Muling angil ng ama na kanina pa sumigaw na ng sumigaw. Alam niyo, naririndila ako sa kakasigaw niyo. Nananahimik na ako, huwag niyo guluhin ang buhay ko. Unless na lang talagang gusto niyong mamatay ako sa mga kamay ng iba niyo pang anak. Ako na nga kasi ang bahala. Kayong bahala pero akong kawawa. Sancho, ikaw na nga makapag-usap kay Papa. Nauubos na ang baon kong high pitch. Inis na tura ni Pipay na dire-diretsong lumabas ng isang maliit na opisina ng cover court na hiniram ng papa niya para makausap siya. Natigilan pa siya sa paghakbang nang makita si Liam na nakasandal sa pader ng naturang opisina. Zoe, is that your real name? O ikaw talaga si Zoe? Tumarak ang mata ni Pipay saka tinalikuran nito na mabilis ding sumunod. Ako si Pipay, hindi Zoe ang pangalan ko. Bear that in mind. Ani Pipay habang mabilis na naglalakad papalayo. You're not answering my question. Zoe Enriquez is my real name. Same as my twin sister. You know why? Because I didn't exist in this world. Kung paano mo iintindihin yung sinabi ko, bahala ka na sa buhay mo. Mainit ang ulo ko kaya huwag ka sumabay. Napabugan lang ng hangin sa Liam na napasunod sa papalayong si Pipay. Matalino siyang tao pero pagdating kay Pipay at Zoe, pakiramdam niya ayaw gumana ng maayos ang kukote niya. Ang gulo ng pamilya nito. Anak na handang patayin ng kapatid. Ama na pinipilit pauwi ng anak para iharap sa mga kapamilyang gustong pumatay rito. Ngayon lang siya naka-encounter ng ganito kagulong pamilya. Hoy, tama na yan. Lasing ka na. Sita ni Leo na inagaw na ang bote ng alak kay Pipay. Di ako lasing. Huwag kang OA. Kayo nga dyan ang lasing eh. Turo niya sa mga kaibigan na mga nagyayaya ng umuwi. Tama na kasi yan. Tayo na. Patay tayo kay Tatay Joey kapag hindi tayo nakabangon na maaga. Wika pa ni Alex na pinipili tumayo. Hoy Sancho, tara na. Bahala ka dyan. Madami babae dito. Magagahasa ka. Ani Marlon. Umangon si Sancho na nilingon si Pipay na sinapupa ang pisngi. Kung wala lang akong hinahanap na babae, sa'yo ko na iaali ang buong puso ko. Wika ni Sancho sabay ngisi. Ngumuwi naman si Pipay at tinabig ang kamay nito. Pre, lasing ka na talaga. Si Pipay yan. Malabo na bang mata mo? Natatawang wika ni Leo na tumayo na. Para silang mga preschoolers na kapit-kapit ng lumabas ng bar. Ilang beses silang muntik-muntik ng matumbang lima dahil sa kalasingan. Tawanan pa sila ng tawanan habang naglalakad. Walking distance lang yung apartheid na tutuluyan nila ngayong gabi. Bukas pa ang balik nila sa Manila dahil low budget at iisang kwarto lang kinuha nila. Share-share na. Sanay naman silang matulog na magkakasama sa iisang silid. At dahil gentleman ang mga kurimaw niyang kasama, sa kama nahihiga ang tatlo. Sila Leo, Alex at Marlon habang sila ni Sancho sa sahig lang, wala panlatag. Ganung kakapal ang mukha ng mga kasama nila. Sa hita siya ni Sancho nakahiga habang si Sancho naman ay nakadapa lang at nakadipa. Inis na napatingin si Lian kay Pipay na nangangapang natutulog sa hita ni Sancho na bagsak din. Pinagmamasdan niya ang apat na lalaki. Parang mga walang pakialam at hindi man lang naisip na may kasama ang mga itong babae. Hindi ba babae ang tingin ng mga ito kay Pipay? Mula pa sa pipitsuging nightclub nakasunod na siya sa mga ito hanggang sa tinutuloy ang apartel. Buong pag-asa niya, nakabukod ang kwarto ni Pipay sa mga ito dahil nga babae. Pero heto at isang kwarto lang pala ang lima at kung sino pa ang babae, siya pang nasa sahig. Ibang klase din ang samahan ng mga ito.
Napapailing na maingat niyang binuhat si Pipay. Palabas ng kwarto ng mga ito. Bahala ang mga ito na maghanap. Dahil wala namang ibang matunong matutuluyan sa probinsya na iyon, he decided na kumuha na lang ng 2 pa sanang kwarto. Kaso iisa na lang ang available kaya kinuha na lang niya. Pagdating sa kwarto, agad niyang inihiga ang dalaga sa kama. Umungot pa ito na niyakap ang unan. Palabas na sana siya ng kwarto nang marinig na parang umiiyak si Pipay kaya muli siyang lumapit dito. Pipay! Inalog niya ito para gisingin. Mukhang nananaginip ito kaya humihikbi ito. Nagdilat ito ng mata at tumitig sa kanya. Ako si Zoe Enriquez. The one and only. I am one of a kind. Wala kang makikitang tulad ko. Napangisi si Liam. Precisely. Wala kang katulad. Gusto mo? Tanggalin ko to? Turo pa ni Pipay sa nunal nito. Nanlaki bigla ang mata ni Liam nang hilahin iyon ni Pipay pero humagikik pa ito nang pigilan niya ito. Ayaw matanggal? Matigas ang kapit. Baka matanggal buong ilong ko. Hindi na ako maganda kapag ganun. Napapikit naman si Liam sa kakulitan ni Pipay. Is it alright? You sleep with your contact lens? Nag-aalalang tanong ni Liam nang mapatingin sa berdeng mata ng dalaga. Kung mabubulag ako, okay lang. Nakita ko naman na lalaking nagpatibok ng puso ko. Ay! Wika ni Pipay na parang kinikilig pa. Natawa naman si Liam sa itsura nito. Tutulog na ako. Huwag ka maingay. Lagot ako kay Taytay Joey pag hindi ako nagising na maaga. Wika nito na iniharang pa ang daliri sa labi nitong nakatulis. Napalunok si Liam nang mapatingin sa labi ni Pipay. Gusto mo akong halikan na no? Kita ko sa eyes mo. Ngisi ni Pipay. Excuse me lang. Patulog ka na. Aalis. Pipay, ano ba? Bulalas ni Liam nang bigla siyang hilahin ng dalaga at napahiga siya sa kama. Babangon na agad sana siya pero agad na sumakay si Pipay sa tiyan niya.